Welcome back to another episode of 9 Ball Down. I'm Hadley Mariano. And this is your fluffy mate, Kelvin Gomez-Sanyo. And once again, we are here to analyze some shots and magbabasa kami ng konting comments. So, unahin natin yung video ni Espinola. So, itong laban na to, may isang audience member or may isang fan na nagdala ng pito parang sa basketball. Pang-distract. O sige, game. Panoorin natin kung paano hinandle ni Nuno Antipolo yung pressure. Time out. Traveling. 3 point. Ka na dyan. Mapundi ka lang dyan. Time out. Time out. Traveling. 3 points. Sabay paalis sa Pogi ka kalaban. lang dyan eh. So doon makikita mo kung paano niya hinandle yung pressure. So imbis na mapikon, sinakyan niya yung trip ng audience member. Sinabayan na lang niya. Pag dinidistract ka, sa halip naman na magalit ka pa, sabayan mo. Oo, syempre. Gamitin mo yung distraction na yun. Yun na yun ang ginawa dito ni Albert. Kaya napakaganda ng reaction niya or coping mechanism niya doon sa crowd. Di katulad kay Denmark, iba naman na sa kanya. Kailangan gantihan niya. Kumbaga, sigawan din niya yung audience. Yun para yung fuel ng emotion niya. Para gumanda yung tira niya. So, dito makikita, iba-iba ang character ng SBA players. Kilala naman natin ang mga professional pool players natin. Iba-iba ang personality, iba-iba ang way nila para mag-handle ng sharking, but it only boils to one thing pa rin. Ano? Pagkagaling yung mga yan. Pagkagaling, tama. It's all entertainment naman. Of At the end of the course. day, these players are here to entertain us. At the same time, be competitive with each other. Okay, dito tayo sa next video. Hoy! Long, pag ikaw mag-scratch dyan, ha? Kasasabi ko lang! Teka. Ay, nako. Down goes the line for the Dragons. Team Mark, uy! Grabe. Parang ano, Ayun yung sinasabi ko si Denmark. Nag-e-emote siya, nilalabas niya yung emotion niya. Kasi nung kinakamayan siya nung una, napipiko na siya. Oo. Na-scratch. Ginantihan niya ngayon. Pero tingnan mo naman si Denmark. Nung pinakita niya yung angas niya, nung bandang dulo. Tapos na. Panalo na sila. Tapos na. Asaran lang na yung parang alam mo, hampas eh. Tsaka hindi ako naniniwala na pare kada rock, kada matapos ang rock, kailangan kamayan mo yung kalaban. Nope. Hindi eh. Nope. Dapat, ang kamayan, after the whole game, pag nanalo na, tsaka mo kamayan. Hindi yung after the rock, kamayan mo. After the rock, kamayan mo. Hindi. Nandun pa kayo sa situation na magkalabang kayo, nagbabakbakan pa kayo. Pero at the end of the day, at the end of the game, pag may resulta na, may panalo na, then that's the time, maging sportsman ka na. Kamayan mo na. Kasi tapos na yung laro. May panalo na at may talo. Tanggapin na yung resulta. Yun nga sabi mo, di ba? At the end of the day, body-body pa rin tayo. Okay, next video tayo. Ito yung kay Jonal Galve. Sinarking siya ng Stallion bago niya tirahin yung sais. Sumakay pa kayo. ano sasakyan namin? Ano sasakyan namin? Racing lang, hindi kaya eh. So medyo kasalanan din niya kasi in-instigate niya yung asaran kay Plong Plong. Malakas mang asar yun. Ayun na nga eh. Nakakatawa lang dito. After nung tira niya, nakita mo yung sinabi nito ni Jonal Galve. Blessing lang kasi sumablay. Kagandahan nito, si Tito Plong Plong, simpleng-simpleng mang asar. Pero tumatagos. Epekto. Ganda ng setup ng venue. Kaso sinisira lang ng management, paliga nila, mga balasubas, mga player at audience. Dapat sana matinong paliga gawin nyo. Nawawala essence ng larong bilyar. Ano ba ang essence ng larong bilyar? Sana man lang binigyan mo kami ng context yung gusto mong sabihin. Everyone is entitled to their opinion. Ang sa akin lang kasi, hindi ko alam yung sinasabi kasi niyang nawala ang essence ng larong bilyar. Ano ba yung sinasabing essence? Para sa akin kasi nandun pa rin yung essence ng bilyar. Dalawang magkalaban, dalawang magkaibigan, naglalaro. Dahil allowed ng sharking, nagsha-sharking sila. Itinitake advantage nila itong sharking, itong Saywar. Nakita mo, si Plong Plong nakaupo lang sa gilid. Gusto niyang tumira ulit. Siyempre, gusto niya sumabla yung kalaban nila. Gusto niya kaya kalanin. Saywar niya. Kasi kasama sa rules yun. So I think yung essence ng bilyar as a sport, nandito pa rin. Sinabi mo nga, di ba, nung nakaraan nating episode, may mga purists. And we respect them. Yeah. Okay? But if you can't make a change to something, wala. Stagnant lang tayo.
ano pa bang may bibigay natin bago sa mga viewers natin, di ba? Tsaka ang goal natin is to get more fans. Exactly. Yung mga dating hindi nanonood ng bilyar, sana biglang, makuha Makabig natin. natin. Dahil merong ganitong aspect, kasi yung mga Pilipino mahilig sa mga, yung mapapanood mo sila, yung mga nagta-trash talk, yung mga ganyan. Basketball, may trash talk. Yun na nga. Nagiging interesting yung sports. Similar din yun dito sa bilyar. Tumitira ka, dinidistract ka. So, patigasan na lang talaga, patibayan ng mindset. Again, ulit-ulitin namin dito. Ako mauna na ako sige, mauna ka na. Dito sa SBA, bawal ang iyakin. Okay guys, please like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. And please give us a chance para may pakita naman namin yung ganda ng laro ng bilyar. Yung audience dito. engagement pag nandito sa atin. Exactly. At kung gusto nyo manood ng live, lalo na ngayon, malapit na ang finals, punta lang kayo rito. December 16. 234 Tomas Morato, Quezon City. Pero tandaan, ikaw na magsabi. Gusto mong sabihin bawal ang iyakin! Sige na. Maraming salamat. Fluffy Make Out!